Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, Comelec, kumanta, nako. Lahat na siya, Palasyo, Kongreso, nataranta. Yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago pong lahat, kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa pagnanakaw ng tao. So yan mga karabyo natin, bago po natin muling i-play ang video ito. Nako, eto mga karabyo. Comelec nagsalita mga kababayan patungkol po sa nangyayaring mga discrimination dito po sa mga pangangampanya. No? Ito po ang kanilang sinabi. Ito pong report mula sa JME News Online. Ito Election 2025, Comelec labeling others as terrorist. Dissenters an election offense. Nako. Ito po ang artikulo mga kaubayan. The Commission on Election has issued a resolution declaring that labeling groups and individuals as terrorists, dissenters and criminals without evidence is an election offense. No? In the 2025 midterm national and local polls. Yan, ha? Ito pa. Sabi po dito, Comelec Resolution 11116, 11116 provided, no? The same for acts of bullying and discrimination covering gender, ethnicity, age, religion, and disabilities, among others. Teka. Napapaisip tayo. Kung ganito pala ang resolution na ito na 11116, Alam nga. Parehas daw sa act of bullying, discrimination, covering of gender, ethnicity, age, religion, and disability, and among others. Teka lang. Iba mas parang... So, sino po ang pinatatamaan ninyo dito? Si President Bongbong Marcos ba? Diba? Because President Bongbong Marcos Jr. is now bullying the other side. Diba? Yung kanyang mga katunggali. At yung katunggali naman niya, sumasagot lang, mga kaubayan. So, what do you think? Is Comelec referring to President Bongbong Marcos Jr.? Abay, unahan nyo na. Ano bang nito? Ano bang kaparusahan nito? Disqualification ba? Good news kung disqualification. Unahin nyo na sila. Ito pa. Ang sabi po ni Ma'am Jody Vebri, mga kaubayan, naks naman, no? Bawal sila i-label, pero pag Duterte-aligned vlogger ka, pwede ka lang i-label na narco vloggers and pogo vloggers hired to peddle fake news. Diba? Totoo naman eh. Ano ba ito, Comelec? Is this resolution 11116 ay para lamang sa mga Duterte vloggers or Duterte allies? Kasi kung papansinin mo, mas marami pa yung nambubuli sa kabila. No? Sa bagong Pilipinas, marami po ang nambubuli. Diba? Example na lang po natin ito, mga kaubayan. President Bongbong Marcos Jr., no? Nung ano po to on choosing on choosing senatorial candidates in the May elections nung February 28 po ito, mga kababayan, no? Ito po ang sabi ni President Bongbong Marcos Jr.
Sabi niya po, huwag tayong nakikinig ng mga puro dada ng dada naks naman. Dapat ang hinahalal natin ay puro gawa. O, teka lang. Relax lang ha. O, huwag ka rin puro dada. Puro dada. Sana walk the talk, di ba? Ang hirap po dito sa Pangulo natin mga kaubayan, he is saying something that doesn't reflect to himself or to his senatorial candidates. O sige, isa-isay natin ha. Huwag daw puro ng dada. Dapat yung piliin at ihalal ay puro gawa. Teka lang, ano bang mga nagawa ng mga kandidato mo? Sige nga. Lito Lapid, ano bang ginawa? Pacquiao, ano bang ginawa? Tolentino, ano bang ginawa? Sino pa? At marami pang iba. Ha? Oh, di ba? Palagi kayong wag yung anuhin yung utak ng taong bayan, no? Kayo rin naman po tayo naman po, no? Tayo makikiisa ako sa inyo kasi isa rin naman talaga ako sa inyo. Ordinaryong Pilipino lang po tayo. Kaya dapat as an ordinary Filipino, mga kabayan, wag na po tayong magpabudol. Ha? Dito po sa kanilang mga sinasabi. Klarong-klaro naman no? Yung sinasabi niyang gawa ng gawa, dada ng dada, sila rin naman ang dada ng dada. Di ba? Sabi niya pa, ang kailangan po natin ay ang mga solusyon. Good, no? It's very good. Hindi po ang mga maiinit at malalakas na mga masasakit na salita. Nako, oo nga, no? Ang kailangan po natin ay mga solusyon para sa problema na hinaharap natin. President Bongbong Marcos Jr., are you listening to yourself? No? Did you watch your speech after you speak, diba? Kasi kung nire-review mo po ang inyong sarili, no? I think hindi mo to talaga masasabi ng mga ganitong bagay. No? Na solusyonan, kailangan po natin ng mga solusyon para sa problema na hinaharap natin. Napakadami po ng problema ng ating bansa. And the only thing that your administration is doing is to impeach Vice President Sara Duterte and to pin down the Dutertes, di ba? Wala na po kayong ginawa. Sabi ng taong bayan, ang mahal naman po ng bilihin. Yung pinangako nyong bigas hanggang ngayon, pangarap pa rin. Diba? And yet, what you are doing? Where is the solution that you are doing? No? Mr. President. Kaya nga po, no, kung magsasalita kayo, ito, friendly advice and pure opinion, no? Kung magsasalita man ang ating Pangulo, dapat siguro yung mga nasa paligid niya ay sita-sitahin din po, no? Kasi wala sa katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Kaya nga always ko nasasabi dito sa kanilang pangangampanya, kayo po ba ay nasa ibang planeta? Di ba? Kasi kung nasa ibang planeta kayo, pwede pa ninyong sabihin yan because the alien doesn't know, the situation in the Philippines. Di ba? Yan na nga po mga kaubayan. Well, anyway, ano po ang inyong reaction dyan? I-comment nyo na lang po para malaman po ng ating mga kaubayan ang inyong opinion. At eto na nga. Simulan na po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Isang ayon ang mayorya ng mga Pilipino sa impeachment ni VP Sara ayon sa survey. Sa gitna ng issue, bumaba rin daw ang satisfaction rating ni PBBM. Okay. Dalawa po yan. Good news po para sa atin. Una, ayaw ng masa sa impeachment kay VP Sara. Pangalawa, trust rating ng presidente nyong si Marcos bumaba. Okay? Pero ngunit, babala. Medyo hindi ako sang-ayon. Bakit, Coach Oli? Tingnan nyo po. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Nako, palakpakan naman ba ng pambira ng mga sipsip? Mga team pa yaman, palakpakan!
Alam nyo may sinasabi sila. Ang kada palakpak may 150. 150 para sa'yo, 150 para sa'yo, 150 sa'yo. Ayusin mo ang bahay mo, magpa-construction ka, bili ka ng bulletproof na sasakyan. So, himasin ninyo ang puwet ni Tamba. Ay, sorry po. Bastos. Baboy ang baboy. Wala pa lang magpapabili ng impeachment kay VP Sara, pero hati na ang sentimiento ng publiko. Sa kabila nito, naniniwala ang ilang Anong hati ang sentimiento ng publiko? Hindi po, ay, tingnan nyo nasa background. Kung makaupo ka, Raul Manuel, wag ka ganyan, para kang bakla. Oo, yung upo mo, Raul Manuel, parang bakla. Ayusin mo, diretso. Sige. mambabatas na magbabago pa ang pananaw ng karamihan sa oras na umusad na ang paglilitis. Siguro doon masasabi natin at makikita at maliliwanagan ng mga kababayan natin kung ano talaga ang laman nitong impeachment complaint. Tawa na naman. Kung ano daw yung laman ng impeachment complaint, no? Ano makakala nyo sa mga Pilipino hindi marunong magbasa? Meron na nga kayo, no? Inilabas nyo na yung laman ng impeachment complaint. Yung di ba yung impeachment, article of impeachment ba yun? No? Articles of impeachment. Di ba doon nakalagay kung ano-ano ang inyong ginawang mga kaso? Di ba? Or mga offenses ni Vice President Sara Duterte. That's why at Chua, hindi mo na pwedeng sabihin na malalaman ng taong bayan kapag umusad na, pag nagsimula na ang impeachment, yung mga nilalaman, di ba, ng impeachment. Nilabas nyo na po, sa totoo lang. Huwag nyo kang gawing tanga ang taong bayan. Maliban na lang kung babaguhin nyo yung articles of impeachment ninyo. Talagang magbabago talaga yon. At eto, natatawa ako dito kay Chua, mga kababayan. No? Kasi kahapon niya tayo, naglabas ito ng correct me if I'm wrong, ha? Basta naglabas po siya ng statement wherein sabi niya nababahala daw siya. Ha? Sapagkat baka raw mawala ang mga ebidensya. 'Di ba? Habang tumatagal daw ang pagkakadelay ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay baka mawala ang mga ebidensya. Sabi ko, ha? Seryoso ka? Seryoso ka talaga sa sinasabi mo, Chua? Pero baka talagang wala kayong ebidensya? Kaya yan ang nasasabi mo. You don't have any concrete, no? Talagang solid na evidence. Yung mga evidence niyo, mga heresy lang yata eh. Naman po tayo. Chua, balita ko, ikaw ang Team Suka. Bakit? Bakit Team Suka? Sinusuka ka na dyan sa Maynila, talo ka raw. Balita ko, kinanlong ka lang ni Isko, ikinampanya ka lang. Balita ko lang naman, totoo ba yan? Hindi ka maboboto kung hindi dahil kay Isko. Ngayon, wala ka na. Niyari ka na ni Isko. Sabi ko sa iyo kaya boto po sa Maynila, panalo po dyan si Isko. Ang bira, Kachua. Di ba, Ale? Meron ka namang 150 million reasons. Baka hindi lang 150 million reason ito. Ichua na ito. Team Payaman, palakpakan. Batay sa WR Numero Survey, 47% ng mga Pilipino ang hindi pabor sa impeachment ng bise. 33% ang sumusuporta, habang 20% ang walang opinyon. Kaya mabigat ito okay. 47% ayaw. Okay? Almost half ng Pilipino ayaw sa impeachment. Mabigat po yan. Almost kalahati. 33%. Ibig sabihin, sa bawat 10, tatlo, more or less, ang pabor lang. Pero ang titingnan po natin dito, ito po ang matindi. Yang 20%, yung walang opinion. Bakit mabigat yung Coach Oli? Kasi yan po ang hinahabol ng mga senators, ng mga kandidato. Kasi yung 20% na yan, ibig sabihin, kung tama po itong survey na ito, ibig sabihin yung 20% na walang opinion, as of now, yan pa yung liligawan. Yung 47, yung 33 na yan, yung pabor at hindi pabor. Yung mga undecided, kung baga, no, mga karibin natin. More, And they're just only waiting na may mangyari. It's either mapatunayan ng Kamara na talagang impeachable talaga si Vice President Sara Duterte, or the other way around, no? O mapatunayan naman na ni VP Sara na itong mga Congress na ito ay nagkamali, di ba? Ganun lang naman yun eh. Dalawa lang po ang pwedeng mangyari diyan. Alam kung totoo ito ang mga botante raw
ng INC ay nasa 3%. Ganon din daw po ang botante ng KOJC. Yan ang sabi, nasa 3% more or less. 3 to, maglalaro yan, 2, 3, 4, 5. Yun lang yun. Samantalang ito nasa 20%. Malaki pong boses yan. Okay? Ngayon, Coach Oli, hindi naman lahat re-electionist. Yung iba nga hindi tumatakbo. Bakit? Dapat sila maging concern. Alam nyo kung bakit? Yung sinasabi nila patungkol kay Tulfo, yung anti-dynasty law, okay? Di ba, pinagbibintang nila yan kay Tulfo? Sa katunayan, pag tumingin kayo ng kandidato, karamihan po sa kandidato, may mga kamag-anak na tumatakbo. Hindi lang sila. Kaya may epekto po ito. Halimbawa, kunwari lang, isang senador, hindi naman siya re-electionist dahil may term pa siya. So hindi siya tumatakbo bilang senador. Pero tatandaan natin, Pero alam niyo mga kabayan, bigla ko lang naisip, itong sinasabing dynasty or political dynasty, okay? Actually, as an ordinary Filipino, ordinary Filipino mga kabayan, I don't care, no? Wala akong pakialam kung may dinastiya man dyan o wala. Di ba? Ang importante kasi sa'yo, kung nakakatulong ba o hindi. May pagmamahal ba sa taong bayan or wala? Diba? May malasakit ba? May tapang ba? Para solusyonan ang mga problema ng bansa? Yun eh. Kahit pa yan dinastiya, kung nakakatulong naman, go. No? Wala talagang pakialam sa akin sa opinion ko lang yung mga ordinaryong Pilipino, walang pakialam sa dinastiya. Depende yon. Depende po yun kung ang angkan ninyo ay mga kurakot, mga kawatan, di ba? Yun talaga, hindi kayo iboboto. Hindi kayo iboboto, hindi because you are a dynasty. No? Hindi kayo iboboto kasi kurap kayo, kawatan kayo. Yun eh. Eto naman, sa kabilang dako naman, kung kayo naman po ay may malasakit sa taong bayan, kung kayo naman po ay may tapang para solusyonan ang problema ng bayan. Diba? Kahit pa kayo magka-dinastiya dyan, mga apo-apo ninyo, no? Kung ang nakikinabang naman ay ang taong bayan, wala kaming pakialam. Diba? Importante, what I'm trying to point out here, mga karibin natin, do your job. Diba? Gawin nyo ang tama. Ang nasa batas. Di ba? At gawin nyo yan para sa taong bayan, hindi sa mga pansarili nyong mga interes. Kahit pa kayo dyan ilang henerasyon ng pamilya ninyo ang umupo. The ordinary Filipinos don't care, no? Basta magtrabaho kayo, at gawin nyo ng tama ang ginagawa ninyo. Huwag nyong gisahin sa sariling mantika ang mga ordinaryong Pilipino. Kasi yun, kahit hindi ka dinastiya, talagang babagsak ka talaga. Diba? So yan mga kabayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong opinion. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video mga kababayan. Maraming salamat po. Sawalaan bayan ko sa magnanakaw na tao.